For today's video, I am going to live like a centenarian. Nakapikit. But there's no battery. Was good. JDM number 1. Ano nga ba ang centenarian? Ang mga centenarian ay yung mga tao na umaabot ang edad ng 100. At ang numero 1 sa listahan ay yung mga taga-Okinawa, Japan. At ngayong araw ay susubukan kong gayahin ang kanilang way of life. Una sa listahan nila ay slow wake up at wala muna ang cellphone. Pangalawa sa listahan, after ng slow wake up morning walk. Good morning. Yan, around mga 30 to 60 minutes na morning walk. Siguro para magpa-araw. Tapos, slow movement to start the day. Ang problem ko lang dun sa nabasa kong listahan, hindi ko nakita kung naghilamos man lang ba or nagmumog, nagtoothbrush. Hindi ko alam yung itsura ko ngayon kung muta-muta pa ba ako. Tsaka kung socializing friendly ba ako. Okay, next up, light movement like stretching or gardening. Gardening. Di ko nga alam kung anong halaman to pero ito lang yung nakita ko meron sa bahay. Since wala kaming garden, ang isa-substitute ko na lang ay car wash. Ugasan ko tong kotseng to. Hindi to sa akin. Gugulatin ko na lang yung may-ari. Ito yung magandang prank, no? May nakaiwan ng maduming kotse tapos paglabas nila malinis na. Jobs done. Singilin ko na lang yung may-ari nito. Timing pa, no? Okinawan inspired yung video. Tapos, to. JDM number 1. Next thing ay plant heavy breakfast daw. Pero wala kaming gulay ngayon dyan eh. Plant heavy breakfast daw yung kailangan supposedly. Pero kasi based on my research, ang isa sa major factor kaya umaabot ng 100 years old yung mga Okinawan is because of less exposure sa stress. And kung ikaka-stress ko yung paghanap ng maraming plants, maybe it defeats the purpose. Hindi, wala lang talaga akong gulay. So yun, ito, plant heavy breakfast. Hindi ko nga alam at all kung bagay ba tong kimchi sa egg sandwich. Lasang egg sandwich na may kimchi. Joke lang. Hindi bagay. Would not recommend. Pero kakainin ko pa rin to. Kasi nga part ng routine pala nila yung gardening. So siguro doon na sila pumipitas ng mga gulay nila. Kaya carry nila mag-plant heavy breakfast. Eh yung halaman na diniligan ko kanina, hindi ko na maalam kung edible ba yun. Nakalagay din pala doon, kung tama pagkakaalala ko, minimize processed food. Paano yan? Hindi pala problema. Minimize, not eliminate. Tinapay egg. Isa sa mga habit ng mga centenarian sa Okinawa, Japan ay staying active throughout the day. Isa pang bagay na ginagawa ng mga centenarian, they're always moving. So,
para rin sa lunch ko later. Bibili akong okra. Walking. May okra kayo? Okra lang po. Magkano yan? Pwede ba yan 20 pesos? Meron naman ako mabibili nun. Apo. Yan, got the goodies. Ito para sa dinner mamaya. Tapos, ito okra. Pang dagdag dun sa lunch. Isa pang kailangan daw tandaan na meron ang lifestyle ng mga taga-Okinawa is have a routine you enjoy. Manipis? Mas manipis pa. Niyayabangan. Di ba ito nakatingin? No look. Nakapikit. Ang main idea ng lifestyle nila is never stay sedentary. Sakto, magdadala ako ng laundry. Tapos wala silang masyadong intense na exercise. Like, light movement lang. Not sure if recommended nila yung bodyweight exercises, ganun. Pero technically, basta gumagalaw ka, kahit wala kang intense exercise. Lucky for me, ang araw na pag-try ko na to ay rest day. Bang! Look at the spread! Daming hugasin! Lunchtime ng mga taong umabot ng 100 years old. So, sa Japanese, meron silang tinatawag na Ichiju Sansai, which literally translates to one soup, three sides. Pero I might have overdone it. Ayan, so meron ako ditong kanin, okra, itlog, main meat, which is fish. Parang mas choice nila yun madalas. Tapos something pickled, kimchi, tsaka miso soup. Ganap na ganap! Chopsticks, para pil na pil. So far, yung ganitong meal, exciting kasi ang saya, ang daming kulay, ang daming iba-ibang putahe. This is actually my style. Gusto ko yung ganito na type of food. Kapag kumakain ako sa labas, gusto ko yung ganito. Pero ngayon na ako yung nag-prepare, tapos alam kong uhugasan ko to mamaya. Yes, let's go. Isa pa palang pinapractice nila is yung Hara Hachibu, which means you eat until you are only 80% full. Tsaka you eat slow daw without phone. Yan, kaya ang phone ko nandito lang sa gilid. O hindi siya ubro sa mga iPad kid. Pero ang nahirapan ako dito ngayon mag-chopsticks. Okay lang siya dito sa ibang parts. Pero dun sa main meat ko, I mean, eto, tuna din naman to. Kasama to dun sa pinagtutusok ko kanina. Actually, ito yung sobra. Talent P. Mahirap na. Nagkakamay naman siguro sila sa Japan. 80%, feeling ko. Pero paano yan? 80% full na ako. Hindi ko naubos yung food. Cut na, 80% full na. 85. 90. De joke lang. Feeling ko 80% full lang naman ako. Hindi ako sobrang busog na busog. Nakakatulong yung pag-eat slow, tsaka walang phone kasi parang experience yung pagkain. Mas nakaka-enjoy nga naman siya, in fairness. Tapos hindi ako yung busog na parang empacho. Actually, hindi nga ako busog eh. So feeling ko nga 80% full. Feeling pretty good. Pero paano yun kapag gusto ko i-hit yung protein ko? Okay lang siguro hindi umabot 100 kahit mga 95, 99, ganun. Isa pa sa mga habit na meron ang mga taga-Okinawa, Japan is socializing, having a sense of community, interacting with people, and avoiding isolation. Hey Siri, why are you not talking? Siri, how do I turn on your voice? Hey Siri, can you hear me? Bilang someone who overthinks a bit, konti lang, itong way nila ng avoiding isolation and having a sense of community really helps a lot. Can I place it here? Wait, we need better humans. We need better humans. It is in the van. Better humans. Look. Here. But there's no battery. It's full. Subscribe. Hey, bye. Uy, kapaandar ka na ng vlog. Hey, we're gonna do something with Ninong. And today I'm going to Ninong.
Let's just show the dogs. Hi guys. We're gonna see the dogs. Hi kayo sa vlog ko. Hey! Yes, ilang. What's good? Let's go laundry day today. Laundry day. At isa sa pinaka-importanting bagay sa pang-araw-araw nilang galaw ay keeping the stress low. No rushing of things and taking a break without guilt. Medyo may problema lang ako ngayon kasi kailangan daw kumain ng medyo maaga. Nakalimutan ko ilabas sa freezer yung karne ko. Kasama sa staying active habit nila ay stand more than sit. Ayan, so dinner time. Siyempre para pasok sa tema, gumawa akong oyakudon, which directly translates to mother and child. Kasi itlog, tapos manok. So yung nanay niya, ba't ako nag-explain? So ang goal daw for dinner, lighter than lunch. Pero parang hindi to lighter than my lunch kanina. Pero kasi nagutom din ako talaga. First bite. Parang binili sa labas. Sarap na ito. Kinaganda pa nito, hindi ako gumamit ng mantika. So, calorie friendly siya. Dagdag sa arsenal ko to. Oyakudon. Mas masarap siya kahit inalis ko yung balat ng chicken thigh. Macro friendly to. Sobra. Tapos alam ko nagtsatsaa din yung mga Japanese eh. Yung bagay na tsaa dito sa meal ko. Iced tea. Perfect na tsaa. Although maraming sugar to. Kasi iced tea. Good. So sama. Hugas na naman ng pinggan. Parang malabo ka naman maging sedentary pala talaga, no? Fully sedentary. Luto, hugas pinggan. Tapos may iba ka pang chores. Ang evening routine naman nila after a lighter dinner than lunch is wind down without heavy screen time, reflect on the day, practice sense of gratitude, and simple journaling. And sleeping early, aiming for that quality rest. Good night. Feeling ko ang main idea talaga nung pagiging centenarian o yung para mabuhay ka hanggang 100 years old is lower stress. Overall thoughts ko, I like the morning routine. Might keep some of those. Actually, might keep the morning routine. Buong morning routine. Wala mo ng cellphone, morning walking, paaraw, slow wake up. Maganda siyang start sa day. Kasi kakaroon ka ng mental clarity. Na-organize ko yung thoughts ko. Naiisip ko kung how I am going to go about my day. Siguro yung hindi ko kayang gawin sa lifestyle nila. For now, even though I like the look of the presentation, yung Japanese style of eating, Ichiju Sansai, parang medyo too much yung preparation niya for me, tsaka yung pack up. Tapos si Hara Hachibu, baka hindi ko nga talaga kaya yung sa food na side. For now Tapos gawa lang din kahapon na rest day kaya I was able to do the part na no overexerting, yung hindi masyadong stressful na workout. Parang hindi ko rin kaya yun siguro. Kasi nag-e-enjoy akong mag-exercise talaga and doon kasi nakikita yung progress ko. So hindi ko kayang i-sustain yung approach nila when it comes to movement. Hindi pala sa movement. Kasi okay yung movement, yung never a sedentary day. Pagdating naman sa evening routine, I really like it actually. Feeling ko nakatulong yun sa masarap na tulog ko na maaga ako nag-wind down. Tapos yung journaling na feeling ko nalagay ko sa pedestal yung mga isipin ko. Hindi na masyado makulit yung utak ko nung gabi kaya nakasleep ako ng mas maaga.
Kung ang goal ko 100 years old, going into this video, knowing the routine that they have, siguro pwede na mga 95, no? Mga ganun. Although, etong opinion ko naman na to, for now lang to. Kasi medyo nasa grind era pa tayo eh. Feeling ko, pwede naman system update sa sarili pagdating ng panahon. Feeling ko nag-work siya lalo na sa mga older people, sa mga retired na. Yung tipong wala na masyadong deadlines sa life mo. Wow, the irony. Deadlines, tapos you're trying to live long. Ang kalaban mo lang dito, wag ka lang talaga madisgrasya, di ba? Wag naman sana. You're trying to live long, you have this healthy lifestyle, no? Tapos may pangit na nangyari, wag naman sana. Yun lang para sa video na to. Sana mabuhay tayo ng masaya at mahaba. Till next time, subscribe!